Hi everyone, it's been a while. This is Crypto Chum Trader. And for this video, a-analyze natin tong SEC USDT. Applyan natin siya ng simple analysis. So if hindi ka familiar sa market na to, as you can see sideways siya, hihimayin ko siya sa inyo. Okay? And kung paano mo makakapture yung next trade dito. And saan manggagaling yung bias. Okay? So ang bias ko na dito is bullish. Most target ko is 250 or 280. Check ko lang dito. Or 280, yes. So ngayon, paano ko hihimayin siya? Itong kukunin nyo lang yung important part. So ang important part dito sa market na to is itong sideways na to at itong kakatapos lang na last sweep. So itong kakatapos lang na last sweep, ibig sabihin, cancel na yan kasi nag-sideways na si market. Gusto ko lang makita kung saan kayo nagbuo ng foundation. So, established na 'to, last low, hindi na bababa diyan si market. Tapos nag-sideways na si SEC-USDT, yung price. Okay. Ideally, ito yung potential target natin. Okay? TP. Nakakuha na agad tayo ng TP. Pero, dito sa ilalim, binigyan niya tayo ng clear SL. Okay? Magandang SL. Ngayon si market, nag-sideways dito sa loob ng TP and SL. Kumbaga nag-internal range siya. Okay? 'Pag nag-internal range si market sa loob nito, ibig sabihin, magiging liquidity lahat 'to at pwede siyang i-take ng market which happens here. Okay. So, clean. Take lahat ng liquidity diyan. Ngayon, mapapansin niyo dito, 'pag tinake yung liquidity sa taas, ang direction niya pababa. Okay, 'pag tinake yung liquidity sa baba, ang direction niya pataas. So, yung SL natin naging liquidity, tinake ng market, and nag-react siya pataas. Ayan, tumaas. Then, tinake niya yung liquidity, then bumaba. So, ganito yan. Kung long yung position mo, dapat nung tinake tong liquidity na to, ang tinarget mo is etong TP, which is hindi tinapik ng market yung take profit natin. Kung ita-trade ko to, baka siguro partialin ko siya dito sa liquidity or dito sa take profit. Bakit? Kasi strong yung liquidity dito. Sa lower time frame, pag nag-confirm ka dito, makaka-confirm ka ng selling pressure. That's why hindi mo ipipilit yung long position. Okay? Unless kaya mo to. Ngayon, nung nag-reject si market sa liquidity at bumaba siya dito, this is a confirmation na si market is bullish. Bakit? Hindi niya pinakailaman itong low, which is last low na to ng market. So, asan yung last low natin kanina ng market? Ito yung last low natin. Pero na-transfer na dito dahil nag-sideways si market ng sobrang haba, tapos nakasweep na ng liquidity, tapos nag-stay pa rin siya dito. Confirm bullish na to dito sa TP, 260 hanggang 280. Okay? Ngayon, since top down analysis to, ipapakita ko rin sa inyo yung stop loss tsaka yung entry. So, clear na tayo dito bullish reaction na to, kumbaga first wave to. So, parang ganito yung mangyayari diyan. First, tapos dito galaw, balik, tapos 280. Okay? So, itong leg na 'to, gagalaw pa yan ng gagalaw, hindi ka diyan papasok, magwe-wait ka ng retracement. So, alisin ko na 'to. Ang take profit natin is sa 280, saan galing 'yon? Nandito lang 'yon, sa area na 'yan. Okay? Diyan kasi gumalaw yung market, so 'yan, round off niyo na lang. Yan yung target natin sa SEC. Ngayon kung basic entry ka, kahit dito ka lang pumasok, tapos dito yung stop loss mo and yung take profit, bibigyan ka niya ng almost 3 RR. Pero hindi ito yung target natin. Ang target natin is more than 5 to 10 RR. So, paano ko ngayon masu-sure na si market is magre-retrace? Dahil yung possible take profit natin kanina hindi pa natatapik
yan yung magiging liquidity ng market. So, ilan yung liquidity ng market? 1 tsaka yung 2, okey? So, ito yung panibagong liquidity. Paano ko naman malalaman na malakas yung liquidity dito sa area na 'to at magre-retrace si market? Take note, TP2 kanina maraming nag-aabang diyan ng sell short, okey? So, may liquidity diyan, may pera. Ngayon, yung liquidity dito na nakuha, pumunta na siya dito sa candle na 'to and pure liquidity rin 'yan. So, expect na si market 'pag nag-sweep dito sa taas, magre-retrace siya pababa and 'yun yung aantayin natin. Coach, bakit hindi ko need i-short yung nandito? Kasi bullish yung bias natin from the start. 'Pag shinort mo 'to, ika-counter mo yung bulls, okay? Again, puwede ka mag-short dito with confirmation, pero kina-counter mo yung bulls. Ang bias pa rin natin is bullish kahit bumagsak siya diyan. Next, paano mo kukunin yung, entry price dito? So, eto yung una kong analysis, magsi-sweep si market, ima-mark ko na sa inyo para malinaw. Hindi lang 'to isang analysis na prediction, this is multiple prediction kasi hindi pa gumagalaw si market. So, isi-sweep niya 'yan, react, then kuha ako ng fib, hindi pa nangyayari 'to, Expect ko yung sweep dun sa take profit, 0.618 dito yung, isang potential and, POI, and last tong 0.786. Maganda yung 0.786. Okay. Ngayon since eto lang yung allowance ko at 280 yung target ko, makikita niyo dito yung entry. So 'pag nilagay ko yan diyan at nilagay ko dito yung take profit ko at yung SL ko is below lang dun sa POI ko na 'to. Ang POI ko na 'to is previous highs and low, ito yon or polarity. Bibigyan niya ako ng 8 RR. Ganda, 'di ba? So ngayon, dahil ang laki ng RR ko, 8, willing na akong kunin 'tong another entry dito. Ayan yung SL ko dito lang. Yung ta-targetin ko yung same target. 8.5 RR naman 'to. Okay. Um, Baka sabihin niyo unsure ako sa trade ko dahil dalawa yung entry i-e-execute ko dito, isa dito tsaka isa dito. Hindi, correct na kasi yung bias ko na bullish. So either way, kahit saan ka pumasok diyan, puwede kang mag-profit. Kasi kung hindi mo gagawin 'tong dalawang 'to, ganito magiging entry mo, yung basic, 'di ba? So kahit mahagip niya 'to or eto, pasok ka pa rin, ang layo ng SL mo, bibigyan ka lang niya ng 2.4 RR. So ang ginawa ko is 2% tapos ang reward ko is 8 RR, okay, or 8.5. So, okay, gagawin ko na 'to. Ang entry ko dito sa first trade, 242, sa second trade, 233, and yung take profit ko is 280, okay. So, update ko kayo dito 'pag natapos na 'to. Hindi na kasi ako magko-confirm dito sa POI tsaka dito sa liquidity, kaya ililimit ko na siya. Kasi 'pag magko-confirm pa ako, magkakaroon lang ako ng isang trade execution. Kasi malalaman ko dito kung bullish na ba siya dito or dito siya sa area. Pero since busy at hindi na ako magko-confirm, ililimit ko 'tong dalawang 'to. And makikita niyo yung P&L after nitong trade na 'to. Check ko muna yung SEC leverage. So walang SEC USDT sa Bitonix, ita-trade ko 'to sa Bybit and ang maximum leverage lang niya is 25%. So 'pag ito yung nakuha ko, from here to this 280, 15.43% calculator, times 25. Okay,
385 yung maximum PNL ko, okay, or 400, around that area, from entry price to take profit. Dito, sa first entry. Ngayon, how about naman ito? So, check natin, 19.63 times 25. Okay, ito naman around 500 yung 490 to 500 yung PNL ko. Dito naman 388 to 400. Okay? Pati PNL prinedict natin. So yan, naka-sweep na siya ng liquidity, waiting na lang din bumaba sa POI, then good to go na 'to. Update ko kayo 'pag nag-take profit na 'to or kahit mag-SL, at least nakita niyo yung analysis. Yun lang, thank you and bye-bye. Hi guys, it's me again, CryptoCham Trader, and this is an update sa SEC-USDT analysis natin. As you can see, I am expecting a sweep here, pero naiwan tayo ng market and kinuha niya yung full TP dun sa 280. Okay? Bakit niya nakikita tong post na to at bakit shinare ko pa din? Para malaman nyo na kahit naiwan tayo ng market at naiwan yung dalawang trade ko dito, 'pag binigyan pa rin ako ng ganitong scenario na market, same at same pa rin yung gagawin ko, okay? Very risky kasi na pasukin mo 'to dito ng long unless may confirmation ka and ibang topic na yon. Ang analysis ko talaga at yung sinunod ko is gusto ko mag-shift siya dito tapos makuha niya 'tong entry point ko, okay? Since hindi siya nag-shift, malamang hindi niya nakuha. Kaya ang mangyayari dito, ibang scenario na yung apply ko dito and hindi ko na pwede i-share sa inyo yon kasi hindi yun yung unang tinuro ko sa first video. So, by the time na hindi siya nag-sweep dito, confirmation lang yun na si market hindi na siya mahi-hit, okey? And yan, ah, clean TP 280, what if nag-290 ka or 300, baka maabutan mo 'tong retracement na 'to tapos si kabahan ka and mag-close ka bigla. Kaya bago ka pa umabot dito, ilang oras din 'yan, na-close mo na siya sa 280 kahit tulog ka, okey? So 'yan. Ngayon, a-upload ako ulit ng next video kung paano natin ita-trade etong market na 'to, okey? So 'yan, i-update ko sa inyo. Bale wala tayong PNL. Hindi na-hit yung trade natin, so sorry wala akong mapapakita sa inyo. Pero at least alam niyo na kung paano i-a-analyze yung ganitong market and kung paano naging tama yung analysis natin na bullish, hindi lang tayo nakasabay. So yun lang for now, I hope may natutunan kayo. Ulat ha, disclaimer and trade at your own risk and always do your own research. 'Pag itong ganitong scenario ng market, ito yung important part, ito, tsaka itong sideways, inoffer agad ni market sa akin. Unang papasok sa isip ko basta check lahat ng criteria na yan is ganito yung position. What if naka-experience kayo dun ta's sasabihin mo, "Ay yung example dati ni coach sa SEC, dito lang yun sa liquidity puwede na ilong, eh, kasi lumipad." Ngayon mahuhuli mo 'pag yan ginawa mo tapos nilagay mo yung take profit mo sa taas, baka mangyari kay market mag-reverse siya diyan ta's ma-SL ka, sabihin mo mali yung analysis. Okay, kaya wala kang babaguhin. Ito yung standard. So yun lang, thank you for watching, see you ulit sa next video.